taon na nga mag-asawa pero hindi pa rin daw magkasupli. Meron daw po ba tayong problema kaya hindi tayo magkaanak? Wala namang problema. Normal naman yung mga laboratory test namin. Kumbaga gusto na namin magkaanak ng as soon as possible. Pero normal naman daw lahat. Yes, normal naman po lahat. Ayun. Pero ito, we all know naman na actually ang ubando talaga ay for fertility dance para nga maging fertile, magkaroon agad ng anak. Pero meron pa ba tayong ibang ipinagdarasal para sa ating pagpunta dito? Oo, bali chance na namin itong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap namin bilang mag-asawa. At the same time, since fertility dance nga ito, gusto na rin talaga namin magkaroon ng anak as soon as possible. Ayun, ako wish you all the best at sana nga ay magkaroon na tayo ng anak as soon as possible. Okay, at ngayon nga mga kapuso ay parami na nga ang ating mga kababayan na pumupunta dito sa Ubando, Bulacan para sumayaw. At mamaya nga ay magkakaroon sila ng prosesyon kung saan inaasahang mas marami pang mga kapuso natin ang pupunta. At in fact sa aking likod ay nagsisimula na rin ang kanilang misa. Itong Ubando Festival mga kapuso sa Bulacan ay patunay lamang na mayaman talaga ang Pilipinas sa kasaysayan at kultura, kaya naman talagang masasabing it's more fun in the Philippines. Rhea? Alright, maraming salamat, Monica Veralio. Tinaguri ang Queen of Disco na si Donna Summer, pumanaw na sa edad na 63. Ayon sa publicist ni Donna, binawian ng buhay ang singer matapos ng 5 taong pakikipaglaban sa cancer. Sumikat po si Donna noong 70s dahil sa kanyang disco hits. Ilan sa kanyang mga pinasikat na kanta ay Hot Stuff, Last Dance, at She Works Hard for the Money. Recipient si Donna ng 6 na American Music Awards at 5 Grammy Awards. Samantala, mainit ng inaabangan ng results night American Idol Season 11 kung saan pasok sa Final 3 ang half Pinay na si Jessica Sanchez. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng suporta kay Jessica. Ilang Filipino-American sa San Diego, California, nag-organize pa ng viewing at voting party. Narito ang report. Hindi mo nga akalaing may sore throat ang half Pinay na si Jessica Sanchez nang bumirit sa performance night ng top 3 finalists ng American Idol Season 11. Sa kanyang unang performance, kinanta ni Jessica ang All My Life ni Mariah Carey, kantang pinili ng judge na si Jennifer Lopez. Hindi na itago ng mga judges ang kanilang paghanga sa kanyang performance. Ang judge si Randy Jackson, na dating producer ni Mariah, sinabing isa raw ito sa pinakamagandang version na narinig. Si Steven Tyler, naniniwalang magwawagi ang half Pinay. I did pick really difficult songs, but I feel like the feelings were a lot of mixed feelings. Para sa kanyang second performance, kinanta naman ni Jessica ang I Don't Wanna Miss a Thing na pinasikat ng grupo ni Steven na Aerosmith. Hindi rin naitago ng AI judges ang paghanga sa performance si Jessica. Ang judge si Steven, sinabi pang mas pinaganda ni Jessica ang kanta. Huling inawit ni Jessica ang I'll Be There ng Jackson 5. Kahit na bumilib sina Steven at Jennifer, tila hindi naman satisfied si Randy sa last performance ni Jessica. It didn't seem like they were like super excited about it, but it didn't seem like it was like bad. Like Randy said it was okay in my last one, but you know, he's just trying to tell me the truth. So I just tried to take it all in, and I was just happy to be there. Pero patuloy pa rin ang pagbuhos ng suporta kay Jessica. Maging mga famous stars na fan niya, iginakampanya ang Film Mexican para makapasok sa top 2. Ang mga fan niya sa Amerika nag-organize pa ng viewing at voting party. Karamihan sa kanila mula sa Filipino community sa Chula Vista sa San Diego, California. It's crazy. I've had like Adam Lambert tweet me. I've been on Beyonce's website before. I mean, it's like insane to be in this position. Napapanood ang American Idol Season 11 sa ETC. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. More Chica when I return, so stay tuned. At ang irit namin mamaya, tindahan sa Cebu City nasunog. Coffee shop sa Baguio, nilooban. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.